Hello guys, welcome sa Pinoy Recap PH. For more Manhwa Tagalog Recap, paki-like, comment, and subscribe na rin po and hit the notification bell para ma-update ko kayo pag may bago tayong upload. Maraming salamat. God bless. Bago tayo magsimula mga idol, shout out muna sa mga sulit na sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat at kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman thank you. God bless. Upang umalis bago matapos ang gabi. Pinutol nito ang pagbukas ni Lee ng pinto, at nakita namin ang opisina ng kanyang ama. Nagsimula siyang malungkot at naalala ang kanyang ama na kausap siya, at sa wakas ay nalaman namin na ang kanyang pangalan ay G, kaya tinanong ng kanyang ama kung ito ay isang espesyal o kung ito ay kanyang kaarawan. Sinabi niya na hindi at tinanong niya kung handa na ba siya para sa paaralan. Sabi niya oo, at sinabi niyang nagtataka siya kung sino ang kinuha niya dahil sa pagiging matalas at masipag. Sinabi niya na galing ito sa kanya, at nabalitaan niyang may business trip siya saglit, kaya kapag tapos na siyang kumain, iwan ang mga pinggan at lilinisin niya ito pagkatapos ng klase. Nagsimula siyang umiyak at nagtanong kung kailan siya naging mature. Sinusubukang yakapin siya. Nakita namin siyang paalis papuntang school at nauna na daw siyang kumain habang naghahanda ng pagkain. Ngumiti siya at tinawag siya, sinabihan siyang manatiling ligtas habang nasa kanyang business trip, at pagkatapos ay nagsimulang magsabi ng isang grupo ng overprotective, wholesome na dialogo ng tatay na sumusunod sa kanya habang papalabas siya ng kanilang bahay. Sumakay siya sa elevator at sinabihan siya nito na makipagkasundo ng mabuti sa Shanghai at sinabihan siyang magsaya sa paaralan. Sabi niya ay aalis siya. Humampas ito sa kanya sa isang tawiran at pinag-uusapan ng ilang katabi niya ang grupong Hansung. Narinig niya ang pangalan at tumingin sa ibabaw upang makitang binanggit ito sa isang higanteng screen ng balita. Nagsimulang tawagin ang pangalan ni Jesus at lumingon siya upang makita ang Shanghai na nagtatanong kung bakit siya pumupunta. Tumawag siya sa Shanghai. Binati niya ito at sinabing at tinanong ni Shanghai kung bakit niya sinabi yon at napagtanto niyang nakatingin siya sa balita. Muli silang tumingin dito at tinanong niya si Shanghai kung bakit siya maagang pumapasok sa paaralan. Sinabi ni Shinmai na hindi siya pumapasok sa paaralan at kamakailan lang ay nagising siya bilang isang manlalaro. Tapos sabi niya nakakamangha na may ginawang gate sa basement ng kumpanya ng papa niya at sikreto iyon. Tumingin sa billboard. Ngunit ang isang dungeon break ay maaaring mangyari sa lalong madaling panahon, kaya siya ay kasalukuyang papunta doon. Tinanong ni Gso kung paano kung malaman ng kanyang ama, at sinabi ni Shanghai na marami siyang alalahanin, at sinabi sa kanya na siya ay isang manlalaro kaya't magtutuon siya sa pag-aalaga ng mga manlalaro. But he's excluding her, so just for that, she will prove she is better than Sejen. Jisoo stand there and Shanghai telling her to stop, make that face and bring her to a photo booth, and we see them both smiling in the pics and that napunit ito sa kalahati. Tinitingnan ni So ang sarili niyang detective board na may determinasyon. Pinutol nito ang ilang artikulo ng balita at nakita namin na ganoon at nililinis ang 7 palapag na piitan at ang ilang komento ay nag-uusap tungkol kay Isaac at George. Ang Mesha Guild ay nagkakaroon ng pulong at tinanong ni Sujin si Shanghai kung ano ang ginawa niya kay Isaac. She nervously answers and it cuts to one of the golems crawling and the other is WWE in the Sphinx as the Skelly Boys and Gina take turns poking it. Jenna is glad he finally pierced its hide and Woojin appear and using blood absorption on the Sphinx, at dahil sa ito ay ginagamit kapag siya ay isang vampira, ito ay na-double. Siya ay nagsimulang makakuha ng isang malaking halaga ng mana, ang HP ay nakabawi mula sa Sphinx, at siya ay nagsimulang ngumiti, ang Sphinx ay lumiliko. Tumingin si Jenna para makita ang isa sa mga golem na nagsimulang mabalot din ng ambon. Nagsimulang mag-transform ang golem at naging kakaibang Slenderman na kilala bilang Blood Golem. Bumabalik ito sa Shanghai na nagsasabing sabay niyang ipinadala ang gay organ na si Isaac sa isang piitan. Ang Bowmaster ay nagtanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot para dito. Sinabihan siya ni Sungwoo na huminahon at pinalo niya ang kanyang kamao, sinabing hindi siya nagtanong. Sinabi ni Shinmai na ito ay sarili niyang inisyatiba. Ngunit huwag mag-alala dahil lubusan silang naghanda at ibinigay nila ang timon ng Hades at ang mga bota ni Hermes sa Swordmaster. Nagpadala pa sila ng gay org bilang pain. Ngunit siya ay lubos na sanay, kaya gaano man kalakas si Isaac,
Ang 0% ang posibilidad na mabuhay siya. Isang malamig na hangin ang lumulutang sa paligid ng silid at matalino ang surgeon. Pinutol nito ang batang babae na umalis sa kanyang sasakyan at ang kanyang sekretarya ay tumakbo sa kanya na nagsasabing sila ay nasa problema. He asks what it is and she whispers something into his ear. He gets angry at pumasok sila sa kanyang bahay. Nakikita namin ang mga bagong mata sa loob ng kanyang bahay. Bagay sa opisina kasama si Shakira. Pumasok ang batang babae at nakangiti ang mga bagong mata. Ito ay pinutol sa isang mensahe na nagsasabing namatay na ang Sphinx at mga bakla. Ang bangkay ay nagsimulang lumutang sa hangin at nagsimulang gumaling sa sarili at siya ay kumikinang na dilaw. Nakikita namin na dahil sa kanyang nimbus maaari siyang bumalik sa buhay pagkatapos na malinis ang piitan at ito ay isang solong gamit. Tumayo siya pabalik at nagpalabas ng dagundong. It cuts back to young woman's house thing and we see him telling New Ayes na nabigla siya sa sinabi niya. Nagtatanong si New Ayes kung kailangan niya ng mas maraming oras. Itinanong ng young woman kung bakit dapat niyang tanggapin ang kanyang proposal para sa paglilinis ng 7th floor donjon ng sama-sama. Sabi ni New Ayes na with such and running wild na may title na 7th floor clear at ayaw na niyang makita ito, di ba? Young one asks him to clarify on rating together. New Ayes says that it would be Young One joining him in Isaac in their future raid. Ikinagalit nito ang batang si Juan at sinabi niyang ang pagsali sa New Ayes ay eksaktong sabi habang nakangiti. Tinanong ni Young Wan kung sinusubukan niya itong iprovoke sa sarili niyang bahay. Dahil yon ang ginagawa niya. Nagpakawala siya ng mapangakit na aura patungo kay Shakira at mga bagong mata. Nagulat si Shakira sa bloodlust at nagtanong ang mga bagong mata kung ano ang ibig niyang sabihin dahil ang panunukso ay ginagawa ng mga taong kapareho ng antas. Habang dinudurog niya ang laruan sa kanyang mga kamay, sinimulan niyang ilabas ang kanyang kidlat na aura at nagsimulang bumangga sa aura ng dalaga. Nagsimula silang magkaroon ng isang WWE na tumitig at naputol ito sa pinakadakilang kalbong lalaki na umiiral, mga segundo na umakma sa instant na kape. At Jisoo judges the fact he's using a paper cup from the Phoenix Guild. She tells him it seems like New Ayes and young woman have come in contact. Ikalawa ay natutuwa na ang isang malaking laban ay bumubuo habang sinusubukan niyang hulaan kung ano ang mangyayari. Sige, kaya nagsimulang bumangon at tinanong niya kung saan siya pupunta. Sabi niya makakakita siya ng isang. Kaya nagtatanong siya tungkol sa kanyang reaksyon. Wala siyang sinasabi sa kanya. Kaya sige. Isinara niya ang pinto na nagsasabing babalik siya at nagtataka siya tungkol sa kaibigan. Dinala tayo sa ilang likod na eskinita sa Egypt. Nakita namin sina Jenna, Woojin at George na nakaupo sa isang mesa. Itinulak ni George si Hades na helmet sa ibabaw ng mesa at sinabing ito ay madaling gamitin. Sinabi rin na hindi siya sigurado ngunit natutuwa siya na tinupad niya ang kanyang pangako at naisip niyang pinagtaksilan siya noong una. Woojin sabihin sa kanya ang isang pangako ay isang pangako. Nakikita natin pagkatapos na buhayin si George, ang helmet ay iniwan sa kanyang paanan na may isang sulat na nagsasabing ibalik ito. Sinabi niya na dapat ay iniwan niya ito alam na maaari niyang buhayin. Sa pagtatanong kung paano niya nalaman ang tungkol dito, ngumiti si Woojin at iniisip kung paano niya kailangang patayin si Gaylord ng 2 beses dahil sa kasanayang ito sa kanyang nakaraang buhay. Ikinalulungkot ni Jenna na hindi nila siya hinayaang mamatay. Sumagot si Woojin kay George, sinabing wala sa kanyang negosyo kung saan niya nakuha ang impormasyon. Mas nirespeto siya ngayon ni George na ikinagulat ni Jenna. Habang patuloy na pinupuri ni George si Woojin. Nakaharap si Jenna kay Palms habang sinasabi ni Woojin na ngayon ay opisyal ng patay ang Gayorg kaya't huwag gumawa ng anuman at mamuhay ng tahimik kung hindi ay mahahanap ng Mesha Guild. Nag-aalangan si George habang nagsimulang umalis ang mga lalaki. Nagmamakaawa siya sa kanila na maghintay na ikinalito ni Jenna. Patuloy na hinihiling ni Gaylord na isama siya sa kanila. Iniisip ito ni Woojin. Pinutol nito ang Shanghai na nakatingin sa labas ng bintana, kinakabahang kinakagat ang kanyang mga kuko. Nakita namin sa monitor niya na kinakabahan siya sa party ni Isaac bilang ang tanging nakaligtas sa piitan. Isang katok. Ang dumating sa pinto. Sinabihan niya silang pumasok.
Pumasok ang isang katulong, ginagabayan si Sho. Sinabi sa kanya ni Shin Hai na matagal na, ngunit hindi siya tumugon pabalik. Nakita namin ang dalawa na nakaupo sa isang table. Sinabi ni Shinai na nag-aalala siya pagkatapos na mawala si Gso nang walang sabi-sabi, nagtatanong kung ano na ang napuntahan niya, kung saan siya napunta, at nagulat siya na inabot niya ito. Nag-alinlangan si Ji, pagkatapos ay sinabi niyang may tanong siya para sa kanya. Si Shin Hai ay medyo nagulat, ngunit sinabing may katuturan ito dahil ang tagal na, kaya tiyak na maraming tanong, ngunit medyo malungkot na hindi siya nagtanong kung kumusta siya, pagkatapos ay sinabi na siya ay malamig. Hindi sumagot at sinabi sa kanya ni Shanghai na hindi siya nagbago sa nakalipas na 3 taon. Ji, kaya sa wakas ay sinabi ng aking ama na nagiging sanhi ng pag-aalinlangan sa Shanghai. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung pinatay niya ito na nagiging sanhi ng kanyang matinding takot. Nag-flashback siya sa kanyang ama sa sahig at nakaupo siya sa tabi nito, naluluha habang papalapit sa kanya ang isang anino. Lumingon siya para makita si Sejen na nanlilisik ang tingin sa kanya habang nanginginig. Inabot ng kamay niya ang kamay niya na nakikita namin sa mata niya. Mukha siyang takot na takot. Tapos na ang flashback. Tinatanong niya kung ano ang pinag-uusapan ni GSO, nagtatanong kung bigla siyang lumitaw. Para lang itanong ito. Dahil namatay ang kanyang ama sa isang dungeon break at hindi niya alam kung anong impormasyon ang narinig niya upang itanong tungkol dito, ngunit tila siya ay mali ang kaalaman. About it, Giso tells her she hasn't changed at all and she's never been able to lie. Na bigla si Shanghai at nagtanong kung ano. Tumingala si Shanghai upang makita ang isang listahan ng mga biktima mula sa Hansung Dungeon Break at sinimulan niya itong basahin. Sabi nga ng dahilan kung bakit namatay ang kanyang ama ay hindi dahil sa isang halimaw o isang aksidenteng pagsabog at naniniwala siyang may sasabihin sa kanya si Shanghai. Ngunit marahil siya ay nagkamali at siya ay bumangon. Kinagat ni Shinai ang kanyang labi habang papaalis si Ji, siya ay sumigaw sa kanya, nagtatanong kung ano ang sinusubukan niyang sabihin. Siya ay nawala sa loob ng 3 taon para lamang magtanong kung pinatay niya ang kanyang ama at kung ano ang nangyari sa kanya para sa paniniwala sa ilang mga papeles sa salita ng kanyang kaibigan. At kung tunay niyang iniisip na siya ang pumatay sa kanya, tatay. Sinusubukan ba niyang maghiganti o ano? Ano pa ang magagawa niya sa kanya? At patuloy niyang ipinagmamalaki ang kanyang posisyon habang sinusunog ang mga dokumento. Sinabi ni Gso na alam niya na siya ang CEO ng Hansung at ang Vice Guildmaster ng Mesha. Kaya ano ang maaari niyang gawin sa kanya? Malalaman niya ito sa lalong madaling panahon. It cuts back to young woman's house thing and we see the aftermath cause a shockwave from their aura. Sabi ni New AS, sapat na ang walang kwentang pagtatalo at gusto lang niyang magkasundo sila bago sila magpatuloy. Iminumungkahi ng New AS na pareho silang magsulat ng isang testamento. Nagtatanong si Young Want kung anong klaseng kalokohan ang sinasabi niya. Sinabihan siya ng New AS na huwag magkamali dahil 7 palapag ito. Pitan, hindi nila magagarantiya ang kanilang kaligtasan. Pinag-isipan ito ng batang babae at sinabi ni New AS na dapat silang mag-ayos ng maaga para sa kanilang mga miyembro ng guild na magpanik kung sila ay mamatay at dapat silang sumanib sa kabilang guild kung mamamatay ang isa sa kanila. Sinigawan siya ng Yongguan Secretary, ngunit patuloy na sinasabi ng New AS na dahil sa pag-alis ng Mesha Guild sa kanilang piitan, ang mundo ay titigil sa kanila at ito ay problema para sa parehong Phoenix at Thunderbird Guild kung hihintayin nila ito. Ngunit ang issue ay sa kanilang kasalukuyang kapangyarihan, ang pagtatangka nilang magdungeon ay isang pagtatangkang magpakamatay. Kaya't gustuhin man ito o hindi ng dalaga, hindi ba dapat nilang subukang alisin ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama? Dapat lang daw silang maging tapat at wala siyang intensyon na ibahagi ang karangalan at pabuya dahil sa kanyang kasakiman. At alam niyang kapareho niya ang batang si Guan. Kaya naman siya ang unang lumapit sa kanya, alam niyang susubukan niyang patayin siya sa ika-7 palapag. Kaya dapat silang sumulat ng testamento bago pumasok sa piitan. Nakahinga ng maluwag si Yongguan sa kanyang balkonahe at nakita namin ang isang pulang ora sa kanyang likuran, sinasabing tila marami siyang iniisip. Tumingin siya upang makita si Woojin at nagulat siya na hindi niya napansin ang kanyang presensya. Tanong ng dalaga. Nang makarating siya dito, sinabi sa kanya ni Woojin na kararating lang niya.
Sinabi ng batang si Juan na nagtaka siya kung bakit naging tahimik siya kamakailan, ngunit kasama niya si Isaac sa Ehipto. Sinabi ni Wujin na tama yon dahil mayroon siyang espesyal na misyon. At naalala niya ang sinabi sa kanya ng batang si Juan na kunin si Isaac na hatakin si Jorg. Sinabi ni Wujin na mahirap kumbinsihin siya dahil matigas ang ulo niya, sabi ng dalaga. Mabuti na lang at inalis niya ito at nagulat na nilinis din niya ang piitan. Nang chismis, tinanong niya kung bakit hindi idinedeklara ni Isaac ang pagkamatay ng Georg. Napangiti si Wujin. Sinabing hindi niya malalaman kung ano ang iniisip ni Isaac dahil paano niya maiintindihan ang isang henyo na may pinakamabilis na paglaki at na si Isaac ay hindi niya subordinate. Hindi niya masabi sa kanya kung ano ang gagawin. Napagtanto ng batang babae na tama siya, kaya sinabi niyang hahayaan niya itong dumausdos. Sinabi rin niya kay Wujin na matagal na silang nag-uusap at gusto niyang linawin ang kanilang relasyon. Sa tingin ni Wujin ay nag-aalala siya tungkol sa pakikipaglaban sa New AS, sabi sa kanya ng Yonghuan. Kahit hindi niya subordinate si Isaac, hindi may kakailan na gumagana sa kanya ang impluwensya nito. Kaya't kapag siya at si Isaac ay pumunta upang linisin ang 7 palapag na piitan na may bagong mga mata, ang kanyang papel ay magiging napakahalaga. At alam niyang lilipat lang si Wujin kung may reward. Inilabas niya ang isang susi sa kanyang bulsa at nagulat si Wujin. Ang susi ay kumikinang. Nakikita namin ang isang asul na ilaw na flash. Pagkatapos ay nagsimulang bumuo ang isang portal sa likod ng dalaga at sinabihan niya si Wujin na sundan siya sa kanyang armory. Bago sila pumasok, sinabihan niya si Wujin na pumili ng isang bagay na gusto niya na sapat na karapat-dapat para bayaran ang kanyang sarili bilang isang Isaac. Ngumiti si Wujin at pumasok, sinabihan siyang huwag magsisi. It cuts to Second's office and he's asking, "Gee, so why she did that?" At kahit na pinahahalagahan niya ito, ang ginawa niya ay napakalaki upang hayaang dumausdos. Tinanong niya kung ano ang kanilang makakamit sa pamamagitan ng pag-provoke sa Shanghai. Sinabi niya na nagtataka siya at hindi nila alam kung ano ang magiging sanhi ng kanyang pagpukaw sa Shanghai o kung ano ang maaari nilang makuha mula dito. Habang nagsasalita siya, nakita namin ang isang araw na lumipad sa buhok ni Shanghai at ang Bowmaster ay sa kanya. Habang nagdaraos siya ng libing para sa Swordmaster, tinapos ni So ang kanyang pangungusap at sinabing ito ang magpapasya sa Shanghai. Gumagawa. Second is lost as hell. It cuts for the 8,000th time to a forest, and we see New Eyes exiting a portal, and Shakira let him get into a car and they drive away. Habang nagsasara ang portal, tinanong niya siya kung paano ang paghahanda para sa piitan. Sinabi niya na naghahanap sila ng angkop na piitan at nakakita sila ng si Isa. Nagtatanong si New AS kung may mahalagang iulat. Ipinaalam niya sa kanya na ito ay nasa Pakistan at isang grupo ng mga radikal ang sumasakop sa tarangkahan na ang ilan sa kanila ay mataas ang antas. Nagdulot ito ng pag-aalala sa pagitan ng gobyerno ng Pakistan. Sinasabi sa kanya ng New AS na hindi ito mahalaga dahil hindi sila magiging katugma para sa kanila. Tinatanong niya kung yun lang, sabi niya may ibabalita at nasa headquarters nila si Wujin, ngumiti si New A. Sa wakas ay bumalik siya sa kanyang punong tanggapan at sinabi kay Wujin na matagal na. Tumayo si Wujin at sinabing long time no see. Pagkatapos ay tinawag siya ni New AS na aso ng dalaga at nagsimulang makipagkamay sa kanya at ginulat ito. Tinanong ni Wujin kung ano ang ibig niyang sabihin na sinasabi. Bakit siya dumating sa kanyang sarili? Tumawa ang mga bagong mata at binitawan na natin ang kamay niya. Sinabi sa kanya ni Wujin na hindi niya alam kung paano tutugon sa agresibong pagtanggap. Kinamumuhian siya ni Shakira, nagtatanong ang mga bagong mata kung natapos na niya ang gawaing ibinigay niya sa kanya. Nakilala ni Wujin na ang mga bagong mata ay sa publiko ay ka-level niya ang dalaga. Siya ay tunay na mas malakas. Sinabi ni Wujin sa huling palapag ng piitan, papatayin ni Isaac ang batang si Juan. Nakangiti ang mga bagong mata dito. Pumaputol ito sa tarangkahan sa Pakistan at nakita namin ang ilang tangke na papalapit sa teroristang grupo. Tumakbo ang isa sa mga lalaki na nagsasabi sa kanyang pinuno na kailangan niyang makita ito bilang kanilang mga pag-atake sa ibaba, ngunit nawala ang kanyang pribilehiyo sa pagsasalita. Na naging dahilan upang matakot ang pinuno dahil narinig ang tunog pagkatapos tumama ang bala sa ulo ng lalaki.
Kaya ito ay isang sniper mula sa malayo. Nagtatago siya at naglalabas ng kalasag sa kanyang inventaryo. Nagsisimula siyang sumilip sa sulok at pagkatapos ay nawala rin ang kanyang mga pribilehiyo sa pagsasalita. Nakita namin ang sniper at iyon ay si Shakira at sinabi niya sa New IS na tapos na. Sinabi niya na mabuti at nagtanong kung ano ang tinantyang oras para sa pag-agaw sa gate. Ang mga tangke ay nagsimulang magdiskarga ng kanilang mga shell patungo sa gate at sinabi niya sa kanya na abutin ito ng humigit kumulang 1-0 minuto. Sa likod niya, nakita namin sina Woojin, Jenna at Yongguan. Nagpapakita ito ng ilang artikulo ng balita na nagbabanggit kung paano nagtutulungan ang lahat ng kanilang mga guild. Gumawa ng mensahe si Isaac tungkol sa pagkamatay ni George. Ang isa sa mga artikulo ay nagtatanong kung ano ang iniisip ng Mesha Guild tungkol sa dayuhang guild. Alliance, second ay nasa kanyang PC at ngumisi. Tinanong si Shanghai kung ano ang kanyang opinyon tungkol dito, nagtatanong kung mas mabuti para sa kanila na magbigay ng pahayag sa kanilang paninindigan o hindi. Nauutal siya, nagsasabing hindi at agad na nagsimulang makaramdam ng takot. Lumapit sa kanya ang isang iyon na nagsasabing pamilyar ang ekspresyon nito at iniisip kung saan niya ito nakita noon. Pagkatapos ay naaalala niyang sinabi niya na ito ang parehong mukha na ginawa niya bago. Ang unang araw na nakilala niya ito sa ibabaw ng bangkay ng tatay ni Jisoo. Sinabi niya na akala niya ay magkatulad sila noong panahong iyon, ngunit ito ay isang hindi pagkakaunawaan at oras na upang ihinto ang pag-uusap tungkol sa mga nakakainip na lumang araw dahil mas mahalaga ang negosyo. Sinabi niya sa kanya na hindi niya ito ginagawa at nakikita namin ang Hansung Towers na nagkakagulo kasama ang mga patay na tao. Sinabi niya sa kanya na sabihin sa mga tao na ito ay ilang mga terorista, tama. Siya ay tumango at siya ay umalis na iniwan siyang nanginginig sa takot. Pumaputol ito sa opisina ng paborito naming Kate Baldi at galit siya. So notices asking what's wrong. Sinabi niya sa kanya na ang Mesha Guild ay sa wakas ay nagpapakita ng kanilang tunay na kulay. At maraming mga artikulo ng balita tungkol sa kanila ang ipinapakita, kabilang ang kung paano sila ngayon ay may karapatang mag-imbestiga ng mga krimen laban. Gumamit lamang ng puwersa laban sa pangkalahatang publiko kung sila ay nakakainis. Tinatawag niya ang mga tao na pipi dahil sa hindi nila nakikita ang katotohanan at binibigyan lamang nila siya ng libreng kapangyarihan, nagmamakaawa sa kanya na iligtas ang mundo. Si Jisoo ay pagod na pagod dito at nagsimulang ilipat ang kanyang tingin palayo at nagsimulang hindi pansinin siya. Tinanong niya kung pumayag siya, ngunit nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Sinagot niya ito at sinabi sa kanya ni Francois na matagal na. Sarcastic na bati ni Second sa kanya. Tinatawanan siya. Busy daw si Francois kaya ikli na lang niya kung paano siya nakakuha ng report tungkol sa mga dragon na gastric juice na ni-request niya dati ay nasa Pakistan na siya. Sanay na yan sa sinasabi ni Second. Siyempre, hindi niya alam dahil hindi nagpaliwanag ang kliyente niya at natatawa siya. Si Francois ay sumigaw sa kanya, nagtatanong kung siya ay baliw sa pag-order nito nang hindi alam kung saan ito gagamitin. Pangalawa, sabi ng kliyente ay nagsabi sa kanya ng isang bagay, papatayin nila. Tanong ni Francois. Patayin kung sino? Ngunit nawalan siya ng serbisyo sa cell at nagtataka kung ano ang mali dito. Sa palagay niya ay hindi niya alam kung paano gumagana ang mga lagusan. Nakita namin sa portal ang mga lalaki na handang pumasok habang ang mga bagong mata, ang batang si Juan, ay nakatingin sa isa't isa. Isang lalaki ang lumakad sa likuran at tinanong si Isaac. Kaya lumingon sila at sinabi niyang ito ay isang palasyo para sa kanya. Sinabi ni Woojin na hahawakan niya ito at ang sabi ng lalaki ay hindi niya ito magagawa dahil ang tao mismo ang kailangang pumirma. Sinamaan siya ng tingin ni Woojin at iniabot ang kamay nito. Sumang-ayon ng lalaki. Lumakad sina Gina at Isaac para tingnan kung ano ang nasa loob nito, at nang buksan nila ito, tinanong ni Gina kung ano ang inutusan niya. Sinabi ni Woojin sa kanya na ito ang tinanong ng mga dragon na Jewish. Isaac, sa tingin ko ito ay bakla. Nagulat si Org, sabi ni Ginas. Akala niya ito ay isang bagay na mabuti, ngunit para saan niya gagamitin ang Jewish? Sabi ni Isaac sa palagay niya ay narinig niya sa isang lugar na ang Jewish ay nagpapakita ng tunay na anyo ng mga selyadong bagay.
Ngunit parehong mga sealed item at ang juice ay bihirang mga item. Siguradong si Isaac, sabi ni George. Mukhang hindi alam ni Jenna ang tungkol dito. Sabi ni Jenna syempre alam niya ang tungkol dito. Tumawa ang Georg na nagsasabing ganoon ba? Tanong ni Gina. Kung maaari lang nilang ibukod ang Georg at pumunta ng mag-isa dahil siya ay isang lalaki na pumatay sa kanyang sariling mga nasasakupan, kaya bakit sila magtitiwala sa kanya? George smirks, nagtatanong kung ano ang ibig niyang sabihin at nagpakita ng marka sa kanyang siko na nagsasabing wala nang mas mapagkakatiwalaan. Kaysa dito, sinabi ni Gina na maaari siyang mabuhay muli pagkatapos mamatay, kaya hindi kakaiba na magkaroon ng ganoon at ayaw niyang paniwalaan siya. Nalaman namin na tinatawag itong soul binding at nang hilingin sa kanila ng Georg na kunin sa kanya, tinahol siya ni Gina. Sinabi ng Georg na alam niyang may sama ng loob sila sa Mesha Guild at dahil sa nangyari, wala na siyang mapupuntahan. Kaya kahit papaano ay panoorin niya ang pagbagsak ng Mesha Guild habang nasa tabi ni Woojin. Tinanong ni Woojin kung hindi siya magtatraidor sa kanya. Nagtatanong kung bakit siya dapat magtiwala sa kanya. Ang Georg ay naglalagay ng isang bihasang aklat sa mesa na sinasabing gagamitin niya ito. Nalaman namin na ito ay isang kontrata at maaari silang magbahagi ng mga kasanayan at mga item at maaari niyang patayin ang bindi anumang oras. Tinanong ni Jenna kung siya ay baliw dahil paano kung sinubukan ni Woojin na patayin ang kanyang sarili. Sinabi ni George na marami na siyang pagkakataon, ngunit hindi niya ginawa. Kaya hindi siya isang taong nasisiyahan sa hindi kinakailangang pagpatay at walang dahilan para gawin niya ito kung hindi siya abalahin. Sinabi ni Woojin na tama siya, kaya mabuti upang magkaroon siya sa isang tali. Ngunit hindi niya siya naiintindihan. Sinabihan sila na papasok sila sa piitan at sinabi sa kanila ni Woojin na oras na para lumipat. Nagtanong ang Georg kung ano ang gusto niyang tanggalin at tinahol siya ni Gina at nagbanner sila. Sinabi ni Woojin na malalaman niya ito sa lalong madaling panahon. Nakakita kami ng isang apoy sa loob ng piitan, kasama si Gina on George. Sinabi niya na ito ay katulad ng kanyang nakaraang buhay, at kung paano ito patuloy na tataas batay sa kanilang mga palapag, at sa huling palapag ay ang hari ng mga duwende, at ang kanyang alipores. Si Woojin ay tumingin sa kanyang mga istatistika, at nakita namin na malapit na siya sa level 180 at ngumiti siya dito. Gumagawa ito ng uri ng montage, at ang unang palapag ay may lalaking naghiwa-hiwalay ng mga nagkakagulong mga tao, ang pangalawa ay may mga lalaking nagcha-charge sa isa't isa. Ang pangatlo ay ang Skelly Boys at Gina at ngayon ay lilipat na sila sa 4th floor. Pumasok si Yonghuan at tumingin kay Woojin na tumango sa kanya habang binubuksan ng dalaga ang pinto. Ngumiti siya ng malawak at pumasok sa piitan na sinundan ng kanyang guild. Nilapitan ng mga bagong mata si Woojin, nagtatanong kung naging maayos ang pag-uusap nila ni Isaac. Oo, sabi ni Woojin, at nag-relate siya ng maayos, nagtatanong kung kailan nila sisimulan ang plano. Ipinaliwanag niya na magiging normal ito sa ika-negatibo 4 na palapag na ang bawat isa sa kanila ay nakikipaglaban sa magkakahiwalay na grupo. Kaya pupunta sina Woojin at Isaac sa likuran ng Phoenix Guild at pagkatapos ay bibigyan siya ng signal at sa oras na yon. Papatayin niya ang dalaga sa 4th floor. Nadurog ng isang duwende ang kanyang think tank. Nakita namin na ito ang Phoenix Guild at ang isa sa mga miyembro ay nagsimulang magtanong sa dalaga kung pinagkakatiwalaan niya si Woojin. Tumalikod ang batang si Juan at sinabi ng lalaki na sinasabing hawak niya si Isaac. Ngunit maaaring ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Siguro. Ginagawa lang ni Isaac ang gusto niya hanggang ngayon. Kaya ano ang mangyayari kung papanig si Isaac nang may mga bagong mata kapag nakikipaglaban sila sa kanya? Iniisip ito ng kabataang babae pagkatapos ay ngumiti na nagsasabing patay na silang lahat. Pagkatapos ay tinanong ng lalaki ang batang si Juan kung pinagkakatiwalaan niya si Woojin sa kanyang buhay. Matigas na sinabi ng batang si Juan na hindi, ngunit hindi siya gaanong nagtiwala sa sinuman. Ang tanging pinagkakatiwalaan niya ay ang kanyang sarili at sa piitan na ito. Beer Forest na sinusundan ng notification ng pagpindot sa level 180. Nakita namin ang Woojin nito at dahil sa kanyang level up, nakakuha siya ng bagong kasanayan.
He grabbed the page and Jenna ran over asking what it is. Jenna quickly grabbed a hold of him and asking if it's good. Nakikita namin na ito ay isa pang natatanging tawag na tinatawag na banshee. Itinulak ni Woojin ang kanyang mukha, sinabing hindi niya alam na unang beses niya itong makita, kaya hindi siya sigurado kung ito ay mabuti o masama. Medyo nalilito si Gina dahil naisip niyang malalaman ni Woojin sa pagkakataong ito tulad ng lagi niyang ginagawa. Sinabi sa kanya ni George na si Isaac ay nasa sariling liga, kaya kitang-kita na walang nakaranas ng mga katulad na bagay sa kanya. Si Jenna ay may bumbilya sandali at sinabing si George ay may alam lamang sa isang bahagi ng kwento, pagkatapos ay sinabi sa kanya na si Isaac ay hindi malakas. Nagtatanong ang Georg kung ano ang kanyang pinag-uusapan habang natututo si Woojin ng mga kasanayan. Tinapos ni Gina sa pagsasabing ito ay dahil malakas si Woojin. Sinabi ni Gina kay George na siya ay isang Isaac, at si George ay nasa ilalim ng pagpapalagay na si Woojin ay isa pang disguise. Sinabi sa kanya ni Woojin na ito ang tunay niyang mukha. Ang Georg ay may umiiral na krisis at sumisigaw. Dinala kami nito sa Shakira at tinanong ni New AS kung ano ang iniisip niya mula nang gumawa siya ng nakakatawang mukha. Na nagtatanong kung tungkol ito kay Woojin. Sinabi niya na hindi niya gusto ang kanyang mga mata at siya ay isang double agent lamang, kaya mahirap sabihin kung nakikipagtulungan siya sa mga ito. Sinabi sa kanya ng New AS kung may mali, maaari pa rin niyang labanan ang lahat ng ito ng sabay-sabay dahil nahawakan na niya ang kanilang mga lakas. Ipinaliwanag niya na humigit kumulang 200 kalansay lamang ang kaya ni Isaac, kaya kahit na sumama ang batang siguan sa kanyang mga miyembro, hindi nila siya mapipigilan. Kahit may nangyari lang sa kanya, inihanda na niya ang mga tauhan niya sa labas ng gate para i-firing squad sila kung mamatay siya. Nakikita namin ang isang banshee na sumisigaw na nagiging sanhi ng pagkawala ng gana ng mga duwende na lumaban, at lahat sila ay humawak sa kanilang mga ulo at lakas at takot habang sinasamantala ng mga batang Skelly ang pagkakataong ito upang makalapit at patayin sila. Ang mga lalaki ay nanonood mula sa malayo. Gina-compliment pa ni Gina ang banshee na sinasabing hindi na niya kailangang mag-frontline. Hindi sapat ang sabi ni Woojin. Nalungkot si Gina na nagsasabing kailangan pa niyang mag-tank. Sinabi sa kanya ni Woojin na hindi iyon. Sa halip ay mababa ang kahusayan ng kasanayan dahil sa malaking pagkonsumo ng mona sa isang hindi nakakapinsalang kasanayan. Nagtatanong ang Georg kung wala siyang planong ipadala ang mga banshee sa mga laban. Sinabi ni Woojin na hindi alintana ang kakulangan ng kahusayan, maaari niyang bawin ito habang may hawak na pahina ng kasanayan. Nakikita namin na ito ay ang summon lich skill na maaari na niyang gamitin dahil sa pagiging level 180. Nakita ito ni Jenna at kinikilala niya ito bilang ipinagpalit nila sa mga mata ng Cyclops. Sinabi sa kanya ni Woojin na tama. At natutunan ang kasanayan. Isang sinag ng liwanag ang bumababa sa kanya habang nagsisimulang lumitaw ang kidlat. Lahat sila ay tila nabigla dito at tinanong ni Gina kung ano ito o kung ito ay nangyayari ayon sa kanyang mga plano. Woojin ay hindi sinabi bilang isang anino na aura at ilaw na mga spiral patungo sa kanya. Ang aura ay nagsimulang magtagpo na gumagawa ng isang malabo na figura na ito ay nakaharap kay Woojin habang siya sabi na ito ay lampas sa kanya. Linggo na tinanong si Woojin kung mag-aalay siya ng sakripisyo. Si Gina ay gumawa ng nakakatawang mukha habang si George ay mukhang zoned out. Tinanong ni Woojin kung hindi pa ba ito sapat na nakaturo sa isang hukbo ng mga patay na duwende. Nakikita namin ang ilang kidlat na tumatama sa mga goblins habang hawak ni New AS ang kanyang sibat. May napansin si Shakira, sinabihan ang bagong AS na tumingin sa ibabaw. Ginagawa niya ito at tinanong ni Shakira kung mayroon siyang ideya kung ano iyon. Sabi ni New AS, nakakita na siya ng ganyan dati. Naalala nito noong nakipagkontrata siya kay Indra. Nakikita namin na kamukha ito ng pinagdadaanan ni Woojin. Napagtanto ni New AS na maaaring malihis ang kanyang plano. Na sinasabi kay Shakira na oras na para lumipat. Tinanong niya kung saan, at sinabi niya sa kanya na kailangan nilang hawakan ang bud bago ito magdulot ng mas maraming problema. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na sila ay lumipat. Bumalik sa Phoenix Guild at nakita namin ang isa sa mga lalaki na nagdudugtong sa isang orphy na nagtatanong kung nakita niya ang batang babae na nagtanong kung ang ibig niyang sabihin ay kung nasaan si Isaac.
Sinabi sa kanya ng lalaki na nagtatanong kung sa palagay niya ay gumamit si Isaac ng bagong kasanayan. Pinaalalahanan siya ni Yonghuan na nag-level at nakakuha ng bagong kasanayan gaya ng karaniwan dito. Gayunpaman, ang kasanayang nakita niya ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Napansin ng lalaki sa tabi ng batang si Juan ang isang liwanag mula sa kakahuyan at sinundan ito ng isang kidlat na nakatutok sa dalaga. Lumingon siya at sinigawan siya ng lalaki at saka hinarangan ang atake. Nagtataka si Yonghuan kung ano ang nangyayari habang nangyayari ang isang higanteng pagsabog ng kidlat. Lumilitaw ang mga bagong mata habang tinatanong siya ng dalaga kung ano ang nangyayari. Tinanong ni Yonghuan kung ano ang ginagawa niya. Sinabi sa kanya ng New Ayes na nasa daan siya habang inaalala ang kanyang sibat. Sinabi ng kabataang babae na sila ay sinadya upang makipagtulungan hanggang sa mapatay nila ang amo sa ika-7 palapag. Hinawakan ni New Ayes ang kanyang sibat, sinabing naisip niyang hindi na kailangan pang gawin yon. May napansin si Shakira at itinuro ito, sumigaw ng sapat para marinig ng lahat, kaya napatingin silang lahat para makakita ng lich sa isang cliff. Ang lich ay may kapangyarihan ng summoner, kaya sinimulan nitong ipatawag ang lahat ng karaniwang ginagawa ni Woojin, at maaari itong magpatawag ng double nito dahil sa ranggo ng kasanayan nito at bahagi ng mga linta na pasibo. Isang golem ang humahampas sa lupa habang nakikita natin ang iba ng mga natatanging skelly boys na humila at isang hukbo ng mga normal. Sinabi ni Shakira na mukhang tinupad ni Woojin ang kanyang pangako, ngunit napagtanto ng New Ayes na may mali. Nakita namin si Woojin Isaac sa tabi ng lich habang pinapalibutan ng kanyang hukbo ang Phoenix Guild. Nagulat si New Ayes nang makitang doble ang magagawa ni Isaac kaysa sa ginawa niya. Naniniwala akong kaya niya at batay dito, walang dahilan para manatili siya sa batang si Juan o sinuman. Nagtataka siya kung gusto niya ng FA sa simula, ngunit hindi alintana, hindi ito pupunta sa paraang gusto niya. Dahil plano ng New Ayes na isakatuparan ang kanyang sariling mga plano sa pamamagitan ng matinding puwersa kung kinakailangan, inihanda niya ang kanyang sibat na si Gungnir na nagsasabing pupunta siya para tanggalin ang dalaga, pagkatapos ay sumunod si Isaac. Nakita siya ng batang babae na sinisingil ang kanyang sibat pagkatapos ay pinandilatan siya ng mga bagong mata habang lumilipad ito patungo sa binata. Binasa niya ang kanyang dalawang espada na nagtatanong ng mga bagong mata kung sa tingin niya ay mamamatay siya rito. Pagkatapos ay may natamaan si Gungnir. Nagulat ang dalaga nang makitang hinarang ng kasamahan ni Isaac ang pag-atake. Sinabi ni Jenna na hindi lang siya ang kasama ni Isaac, kundi siya si Spasiba. At bakit walang nakakaalam kung paano ang kanyang pangalan na Yonghuan asks kung ano ang kanyang sinasabi, ngunit pareho silang mabilis na napansin ang isang bagay, at nakita namin ang kakayahan ni Gungnir na ang banal na parusa ay naisaaktibo. Ang pangalawang kidlat ay nagsimulang tumama kay Jenna, at siya ay tumingala dito. Pagkatapos ay nilalamon siya ng kidlat. Lumilikha ito ng isang napakalaking bagyo ng alikabok, at ang pag-reclaim ng New Ayes ay papalapit. Hinawakan niya ito, sinabing may isa pang sa daan. At nakita ng batang Juan ang isang bunganga mula sa kinatatayuan ni Jenna, kinakabahan sa kung gaano kalakas ang bagong mata. Nakita namin ang panangga ng Aegis sa gitna ng bunganga na nagsimulang manginig habang tumatayo si Gina na sumisigaw ng kanyang pangalan na parang Pokemon. Nagtataka si Shakira kung paano siya nabuhay. Sinabi ni New Ayes na hindi ito mahalaga, ngunit bakit niya hinaharangan ang dalaga? Nauunawaan na malamang napuno siya ng Yonghuan pagkatapos ay nagtataka kung nasaan si Woojin. Nakita namin ang isang malagim na anyo na dumadaloy sa New Ayes Guild, mabilis na papalapit sa kanya mula sa likuran. Ang mga bagong mata ay lumiliko pagkatapos ay isang slash ang makikita sa kanyang leeg. Bumaba siya, papalapit habang tinatanong siya ni Shakira kung ano ang mali. Nakita namin siyang nanginginig, hawak ang kanyang lalamunan. Pagkatapos ay nagsimulang bumuhos ang dugo. Nagmamadali siyang tulungan siya, at nakita naming ang nakakatakot na anyo ay sina Woojin at Hades helmet lamang. Nakita siya ni New Ayes, at si Shakira ay asar na bata. Ang isa ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Jenna tells him that New Ayes is done for. Young Juan looks serious, saying not yet, pointing over.
Ang isang window ng status ay nagsasabi na siya ay nakaligtas na may isa lakas kabayo at ang mga bagong mata ay nagsimulang bumalot sa kanyang sarili na nagpapaliwanag sa kanyang mga nasugatang pagbaba. Nang makatanggap ng nakamamatay na pinsala, isang napakalaking kidlat ang bumagsak sa sahig na bumubuo ng isang figura. Tawag sa kanya ni Shakira habang lumulutang siya sa hangin, nagiging isang dambuhalang kidlat. Sinabi niya sa kanila na sila ay hangal at oras na para mamatay. Napagtanto ni Woojin na hindi na nila ito magagawa sa madaling paraan, habang ang iba ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Tinatawag sila ng mga bagong mata na maruruming surot. Iniabot ang kanyang kamay patungo sa kanila, sinabi niyang nawala habang nagsisimula ng tamaan ng kidlat ang mga miyembro ng Phoenix Guild. Ang golem ay tumatayo bilang isang kalasag para sa ilan sa mga manlalaro. Kinuha ni Yonghuan at ang katotohanan ito ang kanyang unang pagkakataon na makita ito, na sinasabi sa kanyang mga tauhan na panatilihin ang kanilang distansya at umatras. Nagsimulang sabihin ng Thunder Guild na nagsisilbi ng tama ang Phoenix Guild, ngunit nagsimula silang makahuli ng ilang mga naliligaw. Napagtanto ni Shakira na hindi niya masasabi sa mga kaibigan mula sa mga kalaban, at pinapanood ni Georg ang higanteng figura na piniprito ang magkabilang panig. Iniisip niya kung ayos lang ba ang ginagawa ni Woojin, at kami makita siyang lumakad patungo sa mga bagong mata na nakapansin sa kanya. Sinabi ni Woojin sa kanya ang ratio. Sabi ni Woojin ang kanyang tunay na kaaway ay nasa ibabaw na nakaturo kay George sa bangin. Sabi niya ginawa lang niya ang sinabi sa kanya ni Isaac kay Gaylord. Nagtataka kung bakit siya nakaturo sa In the Trim and Just Flame Isaac in team chat. Nagalit si New Ayes at sumigaw na tumahimik siya. Pinaulanan siya ng kidlat habang papalapit ito kay Woojin. He grins, then it hits, cause an explosion. Juno wonders why he just face-tanked it. Maging si George ay nagulat. Pagkatapos ay ang mga bagong mata ay nagpakawala ng higit pang mga pag-atake sa kanya. Nagsisimula siyang tumawa habang sumisigaw na mamatay at paulit-ulit itong ipinagpapatuloy. Napailing si Shakira. Sa wakas ay medyo nagas na ang New Ayes at huminto. Sabi niya na medyo tahimik, pagkatapos ay napansin niya ang isang dilaw na kumikinang sa loob ng alikabok mula sa kanyang mga pag-atake. Na-curious siya at may lalabas na status window na nagsasabing ang lakas ng Thunder ay nakasalansan na sa maximum. Siya ay nanonood. Ang kanyang dilaw na ilaw ay nagsimulang lumitaw habang ang kapangyarihan ng Thunderlord ay nagising na ngayon. Nakatayo si Woojin na itinataas ang kanyang sandata sa hangin, sinasabing lahat ito ay nangyayari ayon sa plano habang hawak ang martilyo ng Thors. Nakilala ni Jenna ang item, at pinutol nito sa isang nakamaskrang Woojin kung paano sila makakasunod sa kanilang plano nang hindi siya kumonsulta sa kanya. Tinanong siya ni Woojin kung ano ang sinasabi niya, pagkatapos ay tinanong ni Jenna ang tungkol sa juice ng dragons, iniisip kung saan niya ito balak gamitin. Napagtanto niyang nainis lang si Gina sa Georg. Pagkatapos ay tinanong si Gina kung naalala niya ang item na nakuha niya mula sa Young Woman's Armory. Tinanong ni Gina kung bakit siya nagdala ng walang kwentang bagay. Pagkatapos ay sinimulang ibuhos ni Woojin ang katas sa tila isang hilt ng martilyo sa loob ng stone. Lahat sila ay nanonood habang ang martilyo ay nagsisimulang bumuga ng kidlat at pagkatapos itong mabuksan, iyon ay kung paano na-unlock ni Woojin ang Mjolnir o Thor's Hammer. Nagtatapos ang flashback ng napagtanto ni Gina. Si Woojin ang nagplano ng lahat ng ito. Habang pinagmamasdan niya si Woojin at New Eye Square Up, tila naiintindihan ni New Eye na kinakain ng martilyo ang kanyang mga atake. Itinaas niya si Gungnir mula sa lupa, tinawag itong pabalik. Pinapanood ni Woojin habang sinasabi sa kanya ng New Ayes na subukan itong harangan. Pagkatapos ay inihanda niya si Gungnir at sinabi ito kay Woojin na nagsimulang humarang sa pag-atake. Pinuno niya ang mga bagong mata para sa kanyang mabilis na pag-iisip na sinasabing nasa ibang antas siya, lalo na sa pag-alam kung paano abusuhin ang hanay ng spears laban sa martilyo. Pagkatapos ay umiwas siya sa sibat habang tumatakbo papasok, pagkatapos ay lumukso sa mga bagong mata, hinahampas ng mukha ang kanyang ulo ng mul malapit na naging dahilan upang tuluyan itong masira. Ang iba ay lahat ay nanonood ng may pagkamangha. Sigaw ni Shakira sa mga bagong mata. Napangiti si Woojin ng may pagmamalaki, sinabi niyang dati siyang infighter, at nakikita namin ang kanyang past life image.
Ang mga bagong mata ay umuungol, ngunit habang si Woojin ay nasa ere, hinawakan niya si Gungnir at sumigaw, itinutok ito sa kanya. Tinitigan ito ni Woojin at napagtanto ni Jenna na mapanganib ito dahil hindi siya makaiwas sa himpapawid. Lumapit ang sibat sa kanya, ngunit ngumisi siya. Pagkatapos ay nakita namin siyang mabilis na bumaba sa lupa. Kinikilala ng New Eyes na gumamit si Woojin ng air mace boots para umiwas. Pagkatapos ay sinabi niyang sigurado siya na si Woojin ay isang subordinate ni Isaac. Si Yonghuan ay nabigla rin na sinabi niyang naisip niya na nagbago na si Woojin mula nang maglakbay siya sa Egypt at mukhang sumakay siya ng tiger cub at pinalaki ito lahat ay nanonood ng kanilang laban ng may pagkamangha bagong mga mata. Wala siyang silbi. Kaya ngayon ay ititigil na niya iyon at sisimulan niyang ibigay ang lahat. May napansin si Woojin at may mga bagong mata na bumungad sa kanya. Napansin ni Woojin na paparating na. Sinimulan niya kay Perry ang mga pag-atake mula kay Gungnir, ngunit naging sanhi ito ng pagtutulak sa kanya laban sa isang cliff. Napagtanto niyang na-corner siya. Nagsisimulang tumawa ang mga bagong mata sa kanya, nagtatanong kung saan siya nakatingin, pagkatapos ay direktang itinulak ang nasulok na si Woojin. Nakita naming tumama ito sa cliff, ngunit iniiwasan ito ni Woojin sa pamamagitan ng pagpunta sa hangin. Muling nag-activate ang kasanayan sa Gungnir, kaya nagsimulang bumaba ang pangalawang bolt papunta kay Woojin. Tumama ito sa cliffside at tumalon si Woojin palayo dito, ngunit hinulaan ito ng mga bagong mata at binati ni Gungnir si Woojin na binuksan ang kanyang tagiliran. Sigaw ni Gaylord sa kanya. Tinakpan ni Woojin ang sugat at pinaandar ang kanyang kakayahan sa vampira. Pagkatapos maging vampira, inactivate niya ang blood mist para gumawa ng smoke screen. Nagtanong si New Eyes kung sa tingin niya ay sapat na ang trick na ito at nagpaputok ng kidlat mula sa kanyang kamay na bumabaril sa ambon. Sinasamantala ni Woojin ang pagkakataong ito na sumisid mula sa umuusok na ambon dumiretso sa mga bagong mata. Iginagalang ni Woojin na inalis niya ang hamog. Napansin siya ni New Eyes sa kanyang tagiliran. Ngunit huli na ang lahat ng binasag ni Woojin ang kanyang tagiliran. Inilipat ni New Eyes ang kanyang kamao sa relasyonal na liwanag at napansin ito ni Woojin sa likuran niya, ngunit direktang tumama sa sahig. Nagsimulang umubo ng dugo si Woojin. Tinanong ni New Eyes kung nararamdaman pa ba niya ang pagkakaiba nila at nagpapasalamat siya sa masayang laban, ngunit oras na para tapusin ito. Sinabi ni Woojin na nag-i-enjoy din siya rito dahil hindi niya sigurado kung gaano nakatagal mula noong huli niyang lumaban mag-isa. Itinapon lang ang sarili sa kalaban. Ang sabi ni New Eyes ay puro labi siya, ngunit nakikita namin ang mga Skelly Boys na nagpaparamdam lang sa kanya. Mabilis niyang pinatay ang mga ito, pinatumba silang lahat sa lupa. Lumakad si Isaac at tinawag siya ni New Eyes. Tumayo si Woojin at sinabing binalaan niya siya na ang kanyang tunay na kaaway ay ibang tao. Si Shakira ay hostage ng mga lalaki ngayon at tumatawag sa mga bagong mata. Sinabi ni George na ginagawa lang niya ang sinabi sa kanya, at kahit na hindi kanya ang Skelly Boy na ipinatawag, tapos na ito. Ibinaba niya ang kanyang kamay, sinabihan ang mga lalaki na direktang pumasok sa mga bagong mata. Tinawag niya sila na nagsasabing walang silbi ang pag-atake sa mga lalaki. Ngunit napansin niyang pinalaki ni Woojin si Milner sa gitna ng hukbo, nagtataka kung kailan siya nakarating doon, tinawag niya si Woojin, at nagsimulang umatak papunta sa kanya, ngunit napigilan ito ng bata. Nang malapit na ang pag-atake, naririnig namin itong kumalabog sa isang bagay upang makitang hinaharangan ito ni Jenna. Nagulat si Woojin nang makita siya, at sinabi ni Jenna sa New Eyes na kailangan niya munang ilabas ang tangke. Woojin, ngumiti ang batang si Guan na sumisilip pa rin habang lumilipad ang mga Skelly Boys sa ere. Nakita namin ang Lich gamit ang Merlin Staff, dahilan para umapaw ito sa mana itinaas niya sa ere ang mga tauhan na summoning more boys paulit-ulit itong paulit-ulit na pinagpapawisan ang batang si Guan sa panonood ng mga komentong ito kung paano tinutulungan ni Isaac at ng kanyang mga kasama si Woojin kapag kailangan niya ito. Isipin na ginagawa silang tanga para sa pakikipaglaro sa kanila. Isang hit muli ang New Eyes mula kay Woojin, at pagkaraan ng ilang sandali, nakita namin ang dugo na nagsusuka sa sahig dahil sa hindi sapat na mana. Natapos ang pagbabago ng New Eyes, nawalan siya ng kakayahang mag-regen. He looks gassed out and begins to stumble in a field of bones. He sits down on one of their corpses as Woojin approached him.
Sinabi niya na siya ay hindi kapani-paniwala, ngunit walang ganoong bagay bilang walang katapusang kapangyarihan. Sinabi ni New Ayes na nadidismaya siya habang tumatawa, na nagsasabi na nakakatawa yon kapag mayroon siyang walang katapusang hukbo. Nakikita natin mula sa pananaw ng New Ayes na halos lahat ng lalaki ay nasa Woojin pa rin. Sinabi ni Woojin na magdadahilan siya at lumakad palayo habang ang mga lalaki ay sumugod sa New Ayes at narinig namin ang mga lalaki na pinutol siya. Napaluhod si Shakira sa hindi makapaniwala. Natalo siya, nagalit kay Woojin sa pagtataksil sa kanila na sinasabing papatayin siya nito para makapaghiganti ng mga bagong mata. Lumapit si Isaac sa kanya, sinabing kailangan nilang piliin ang kahalili ng Lightning King. Nagulat siya sa narinig niya. Sinabi niya na nangangahulugan ito na wala silang planong patayin sila. Napagtanto niya ang isang bagay, itinaas niya ang kanyang kamay, sinabi na ang pinuno ay hindi kailanman nagtalaga ng isang tagapagmana, kaya gusto niya kung si Isaac ang magpasya kung sino ito. Ang kanang kamay ni Ayes, at sa sandaling siya ang maging pinuno, ipaghihiganti niya si Woojin. Itinaas ni Woojin ang kanyang kamay na nagsasabing siya ang papalit. Nawawala talaga si Shakira. Nagtanong ang Gayorg tungkol dito at nagtataka si Shakira kung ano ang sinasabi niya. Sinabi ni Woojin na nakipag-deal siya sa New Ayes bago ang Egypt at kung siya ay pumatay sa isang partikular na tao, siya ay nasa isang mahalagang posisyon sa loob ng guild. Kinabahan si George, iniisip kung siya ba ang sinadya niya. Sinabi ni Woojin na nagtagumpay siya sa misyon, kaya kwalipikado siya para dito. Tinanong si Shakira kung pumayag siya dahil nandoon siya noong nagkasundo sila sa deal. Nagalit siya sa pagsasabing fake news ito, nagtatanong kung kailan ginawa ang naturang kalakalan. Tinatanong niya kung hindi niya naaalala na pagtanto niyang patay na ang mga bagong mata. Kahit na magsinungaling si Woojin, hindi nila ito mapapatunayan, kaya kung walang kompromiso, kailangan nilang lumaban. Nahahantong sa Thunderbird Guild na mapapawi ni Isaac. Mabilis niyang sinabi na totoo ang deal. Ngumisi si Woojin sa kanya. Which drives her crazy, she says. Pero kahit qualified si Woojin, walang iba kundi ang sarili niya ang namamahala sa guild na may mga bagong mata, kaya hindi tatanggapin ng mga miyembro maliban kung siya ang pinuno. At kung sila ay sumang-ayon dito, kung gayon ito ay kapaki-pakinabang sa kanilang lahat. Ang young woman ay sumigaw para sa kanila na maghintay ng 1 minuto, naglalakad at nagtatanong kung bakit sinusubukan nilang magkasundo kung sino ang kukuha sa guild dahil siya ay may kasunduan. With New Ayes, that is. Ang guild ay maaabsorb sa kanya. Sinabi niya kay Isaac na pinahahalagahan niya ang pagsisikap niyang lutasin ito, ngunit mayroon na siyang naunang pakikipag-ugnayan sa guild. Ngumiti si George at sinabi sa kanya ni Woojin na nakarating siya sa oras. Nagtatanong si Young Want kung ano ang ibig sabihin nito kung pupunta. At sa pag-unawa, ay hindi niya inaasahan na hahantong sa ganito ang mga bagay, at natapos pa niya ang gawain ng pagpatay ng mga bagong mata. Pagkatapos ay sinisisi ang katigasan ng ulo ni Isaac na naging dahilan ng mga bagay na humantong sa ganito dahil gusto lang ni Isaac na linisin ang piitan na. Kaya naman kahit na may mga bagong mata na patay, umaasa siyang maaari silang maging mapayapa at napakaganda ng pagkakataon na bitawan ang pagkakataong ibinigay sa kanya. At nais niyang magbigay ng ilang payo bilang isa sa mga taga-suporta ng young woman. Huwag maging porsigido dito. Sumuko ka sa Thunderbird Guild kung hindi ay papatayin siya ni Isaac dahil siya ay isang tao na gagawin ang lahat para malinis ang piitan. Nakita ng batang si Juan na handa na ang mga lalaki para sa digmaan, at pagkatapos ay pumunta ito sa huling palapag ng piitan, at nakita namin ang isang hukbo ng mga duwende bago ang isang matabang duwende sa ibabaw ng isang trono. Siya ay masama. Mugging one of his henchmen raises his staff into the air, empowering the army. They started to charge. We see Woojin took Gungnir and now it's resonating with Mjolnir, giving it some buffs such as more damage and reduced mana cost. Itinuro niya sa unahan, dahilan para sumugod ang mga lalaki sa hukbong goblin. Isang panig na nagpupunas ng sahig kasama nila. Sina Gina at Shakira ay parehong tumutulong, habang si Isaac at ang Lich ay nanonood mula sa itaas. Naiinis ang binata na pinahiya siya ni Isaac, sinabing babayaran niya ito sa hinaharap, pagkatapos ay sinabihan ang kanyang mga tauhan na sumugod.
Nakita namin ang isang higanteng pagsabog, pagkatapos ay bumaba ang amo sa screen dahil ito ay humarang sa labas ng piitan, kasama si Shakira. Ang unang lumabas. Tumingin siya sa firing squad at lahat ng iba ay lumabas din sa portal. Sinabi ng isa sa mga lalaki sa firing squad na hindi niya mahahanap ang pinuno kahit saan. Napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin nito, na sinasabi sa kanyang mga tropa na maghanda, ngunit nakita niya si Shakira. Lumapit sa kanya. Sinabihan siya nito na itigil ang operasyon. Nagtatanong ang lalaki kung bakit. Nagsimulang sumigaw si Shakira na ang huling utos ng New AS ay magkakaroon ng bagong pinuno ang guild ngayon. Tumakbo ang lalaki, nagtatanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. She turns around, looking at Woojin, grinning at her. It cuts to a flashback inside the dungeon. Sinabi ni Woojin sa Batangguan at Shakira na ginawa siya ni Isaac na kahalili ng Lightning King. At bago sila umalis sa piitan, nais niyang maunawaan nila. Huwag sabihin sa sinuman sa kanilang mga nasasakupan na siya ay hinirang bilang kahalili, kaya panatilihin ito isang sikreto sa ngayon. Tanong ng batang siguan. Bakit? Dahil kung ikaw ang nasa pwesto niya, ihahayag niya ito sa mundo. Tinanong ni Shakira kung ano ang kanyang pinaplano. Sinabi sa kanila ni Woojin na hindi siya, ngunit si Isaac ang nagplano ng lahat ng ito. At ang mga titulo tulad ng Guildmaster o Successor ay mga titulo lamang at malapit nang mawala. Nag-aalala ito sa kabataang Juan at Shakira. Natapos ang flashback at sinabihan niya ang lalaki na tumawag para sa isang executive meeting kapag bumalik sila dahil may mga magugulong anunsyo. Nakita namin ang ilang mga artikulo ng balita tungkol sa alyansa ng dayuhang guild na nililinis ito ngunit bagong mga mata. Ay inihayag na patay na at doon. Ang mga pagbanggit tungkol kay Isaac na gumawa ng isang tagapagligtas guild. Isaac, wala akong ideya kung sino ang nasa suite ngayon. Siya ay nagkakaroon ng isang press conference at siya ay nagpapasalamat sa lahat para sa kanilang suporta at sinabi na siya ay nais na kunin ang pagkakataong ito upang bayaran ang kanilang suporta na sinasabi na siya, ang Phoenix at Thunderbird Guild ay nagtapos pagkatapos ng maraming deliberasyon. Sa ngayon, lahat ng kanilang mga guild ay pagsasamahin sa isang guild na nagpaplanong iligtas ang mundo sa pamamagitan ng pagsalakay sa mga piitan nang hindi nagnanais ng anumang gantimpala mula sa gobyerno. Bumaba ang isang banner na nagsasabing Savior Guild. Gaya ng sabi ni Isaac, ito ang opisyal na anunsyo ng pagtatatag ng mga guilds. Nagsisimulang magsaya ang mga tao sa pangalawang ngiti na nagsasabing sa wakas ay nakarating na rin dito. Ngayon ay maaari na silang tumayo ng maayos laban sa Mesha Guild. Nagsisimula siyang magmonologe habang kumakain si Jenna at nagagalit siya. Nagtatanong kung maaari siyang kumain ng mas malakas, nagtatanong kung sa tingin niya ay bahay niya ito o kung ano, at kung tapos na siyang kumain, kailangan niyang maglinis. Sinabi ni Jenna na nilinis niya lang ang 7 palapag na piitan at aalis ako sa kanyang trabaho kapag ipinagpatuloy niya ito. Inihagis ni Second ang isang tasa sa kanyang ulo na nagsasabi sa kanya na magwala dahil walang maniniwala na nilinis niya ang piitan. Tinanong niya kung bakit hindi sila maniniwala sa kanya at nagsimulang sabihin ang kanyang pangalan ng paulit-ulit nakatayo sa balikat kasama si Isaac. Tinanong ni Second kung bakit niya sinasabi ang pangalan niya kasi spesi ba dapat. Napagtanto ni Jenna ang ibig niyang sabihin. Tumawag si Second kay Igso na sinasabi sa kanya na tanggalin ang kanyang spasiba mask mabilis, dahan-dahang lumingon si Gina upang makita ang pagyuko nito, nagpasalamat sa kanyang pagsisikap. He begs her no and second loss, asking what the national hero will do. Gusto ko ang banner. Pumaputol ito sa hideout ni Woodman habang tinitingnan niya ang lahat ng kanyang mga item. Sinabi niya na medyo nakolekta siya at ang Lich ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya, ngunit higit pa ang kailangan upang labanan si Sochen. Hinimas niya ang kanyang baba na nagsasabing kailangan niyang makuha yon, ngunit sa totoong manhwa fashion ay hindi sinasabi kung ano. Muli nitong pinutol ang bagay sa bahay ng dalaga at galit siyang nagbasag ng alak sa sahig na nagsasabi kung gaano kalakas ang loob ng isang aso na dapat na sumusunod sa utos ay kumagat sa kamay na nagpapakain sa kanya at nakaramdam siya ng lakas ng loob na pumunta rito. Tinanong ni Woojin kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagsasabing kumagat siya sa kanya nang hindi kinikilala ang kanyang may-ari.
Sinabi ni Woojin na matapat pa rin siyang nasasakupan at nagbago lang ang may-ari. Naiinis ang batang si Juan habang sinasabi sa kanya ni Woojin na hindi siya dapat magalit tungkol dito. Dahil lagi niyang gustong lumampa sa Mesha Guild. Ngunit ngayon na ang mga guild ay pinagsama sa ilalim ni Isaac, hindi ba't ito ay nangangahulugan na sila ay sa wakas ay maihahambing sa Mesha Guild? Dinurog ni Yongguan ang kanyang baso sa kanyang kamay, nagtatanong kung bakit niya sinasabi ang lahat ng ito. Ngumisi si Woojin, sinabing naiintindihan niya na ang batang Guan ay ambisyoso at gustong maabot ang tuktok sa anumang paraan na posible. Ngunit hindi niya magawang maabot ang tuktok dahil palagi siyang iniiwan ni Sejin sa pangalawang lugar at habang siya ay laging matigas sa harap ng iba sa katotohanan siya ay walang iba kundi ang isang duwag na ayaw na matalo ngayon ay mayroon lamang siyang dalawang pagpipilian na kaya niya. Hanggang dito muna sa part na to, salamat mga idol.